Ayan. Oo, Chang. Salamat po Pasensya na po sa abala. Hindi abala yan. Talaga para sa'yo yan. Ubusin mo lahat yan at meron ding para kay Annalyn nandun na sa kanya. Salamat po, Chang. Salamat po talaga. Lynette, sandali. Ano nga ba yung chika doon sa nangyari kagabi kay RJ? Ay, eto na. Eto na. Ayan na. Na-digital karma lamang si RJ. Nahampas sa ulo. Dahil, sinuntok niya si Doc Carlos, di ba? Doon sa party sa bar. Eh, bakit naman kasi nagpunta siya doon? Hindi naman siya invited. Alam mo, tingin ko, hindi pa rin niya matanggap na ikakasal na si Lynette kay Carlos. Grabe talaga yung ugali nung RJ na yun. Grabe siya. Good morning, Chang Susan. Mukhang si Obeng ang pulutan ninyo for the day. Lynette, pwede ba akong maki-CR sa CR mo? Alam nyo, kilala ko si Obeng. At naniniwala ako sa kanya dahil kapatid ko siya. And si Annalyn, just like RJ, wala akong duda na nagsasabi ng totoo yung bata. Pero, Ma'am Giselle, napatunayan po kasi na wala pong kasalanan si Carlos. Pero Lynette, hindi naman kasi nakita yung mukha ng salarin, di ba? So maaring yung claim ni Annalyn na baka si Carlos could still be true. Pero sinabi po ni na Doc Lindon tsaka ni Michael na hindi naman daw umalis si Carlos. Nandoon naman daw siya nung gabing yun sa party. Kaya imposible na si Carlos po yung may gawa nun kay RJ. So parang sinasabi mo ngayon, Lynette, nagsisinungaling si Annalyn. Sa tingin mo, kaya niyang gawin yun? Ganun mo ba pinalaki yung anak mo? You know, all I'm saying is, mas kilala mo si Annalyn kesa kay Carlos. Malay mo, si Carlos meron siyang ugaling kakaiba na hindi mo pa nalalaman, na ngayon lang lumalabas. Eh, mas mahirap naman kung makikilala mo yun at lalabas kung kailang kasal na kayo, di ba? Akala ko ba nag-apologize ka na? Pero parang ako pa rin ang sinisisi mo. Dok, nag-sorry po ako dahil sa nangyari kagabi. Dapat nga po siguro, sinarili ko na lang po yung mga iniisip ko eh. So naniniwala ka pa rin na ako may kasalanan sa nangyari. Doktora Santos, napahiya ka na kagabi. Kaya huwag ka nang magmatigas. Alam mo po, Dok, yung gut feel. That's not even reliable. On the contrary, Doc, scientists call the gut or the stomach the second brain for a reason. There's a vast neural network of 100 million neurons lining up the entire digestive tract. That's a neurological basis for intuition. And my intuition calls for me to believe na may kinalaman ka sa nangyari sa tatay ko. I'm so impressed, Annalyn. Be that as it may. Walang makakapigil kahit sino man sa pagmamahala namin ng nanay mo. Hindi si Moira, hindi si RJ, at lalong hindi ikaw. Matutuloy ang kasal namin ni Lynette. Kaya, ipasuro mo na yung gut feel na yan. Dahil sa mga susunod na araw, magiging Mrs. Benitez na ang nanay mo. At magiging tatay mo na ako. Huli na to, Lynette. Carlos,
putulin mo na lahat ng koneksyon mo kay RJ. Dahil kung talagang mahal mo ako, susundin mo lahat na sinasabi ko. Carlos, nasasaktan ako. Carlos! 2 beses mo na ako pinahiya. Nung proposal at ngayon. At hindi na ako papayag pang ipahiya mo ako. Dahil kung hindi ko alam kung anong pwedeng gawin mo sa'yo. Carlos! Nagkakaintindihan tayo. Carlos, nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Malay mo, si Carlos meron siyang ugaling kakaiba na hindi mo pa nalalaman na ngayon lang lumalabas. Paano kung kailan kasal na kayo? Doon lumabas yung ugaling kakaiba na yun. Mas mahirap yan. Lynette, Carlos, tara, miranda tayo. Carlos, pwede ba kita makausap? Tungkol saan? Parang seryoso ka. Maupo ka. Alam mo, simula nang dumating si Annalyn sa buhay ko, ang dami kong realizations na hindi porket mahirap ka, hindi porket wala kang pinag-aralan o no read, no write ka, hindi ka na pwedeng mangarap. Alam mo, masaya ako kasi napalaki ko ng maayos yung anak ko at proud na proud ako sa kanya. Lynette, saan pupunta yung usapan na to? Nung bachelor's party mo, hindi ka pa talaga lumabas?